Naiwan kami ni Mark, okay, nagpanotaryo, naikwento ko sa kay Mrs. Ang sabi ko sa kanya, parang haharap ako bukas sa Senate. No, putik na yan. Ano kaya isip ng Mrs.? Sabi, bakit? Kasi sabi ko sa kanya, si Paul at Mark ayaw ipatawag ni Senator Marcoleta kasi baka daw matiwalag sa iglesia. Kaya ako ang pinilit niya, natatayong witness. Sabi niya sa akin, bahala ka. No? Setyembre 25, kinaumagahan, umalis ako ng bahay, dala ko ang sasakyan ko na Montero. Mabigat-bigatin din pala itong si Gutesa, naka-Montero eh. At bumalik ako sa pinagnotaryohan, pinapalitan, nagawa, blah 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 blah. Ano lang ito eh, ayan, sa lobby. Si Senator Marcoleta, ayan na yung sinasabi na nag-meet sila sa lobby. Pagpasok ko sa opisina ni Marcoleta, pinaupo ako na mayroon pang naunang kausap. Ito yata yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na ang sumundo kay Orly Gutesa ay si Marcoleta. Tapos pumasok sa kwarto. Tugma. Pinipilit niyang paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ng former Congressman Defensor ay yan lang ang mag-focus. At sinagot ko, opo, sir. Nakita niyo ho, mga kababayan, no? Dahil doon sa pangako na para sa pag-aaral ng anak, dahil doon sa pangako na cash, ayan, kaya niya ginawa ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, itong pagsisinungaling po. Ngayon, tuloy natin. Ito na yung last part nung kay Gutesa. No? Ito na yung exciting part ho, mga kababayan. Ito na yata yung sa Congress, yung sa Senate eh. Yan. Matututunan ko din tong MacBook na ito. Nakakalito lang sa una pero magiging okay naman. Okay, nasa na. Pagtawag sa akin sa session hall ng Senado, saktong alas 9:50, tinawag na ako na pumasok ako sa session hall at sinamahan ako ng kanyang staff hanggang sa pinaupo ako at sa pinakalikod, nasa gitna ng bahagi kung saan kaharap si Ping Lacson, Senate President, at si Erwin Tulfo. Habang ongoing ang sesyon, pinasumpa ako, ito na yung mga pangyayari at naganap po doon sa Senado mismo, mga kababayan. At yan, with matching lagda pirma ni Orly Gutesa na nagsasalaysay po. At tingin ko ang mga kwentong ito, bandang dulo, ito na po yung nakikita natin na si Gutesa, mga kababayan, may lagda pa din sa gilid, na si Gutesa ay nagkakautal-utal na po dahil nga, biruin mo, isang araw lang ang ibinigay sa kanya na actually, hindi lang isang araw, kalahati lang ho, mga kababayan. Biruin mo, medyo alas 6 na ng gabi, tapos kinabukasan, naharap na siya sa Senado. Mahina naman kasi ang ulo ng mga ito na nagpaharap kay Gutesa. Di ba? Hindi nyo binigyan ng sapat na oras para sa ganun, yung tao, na-review at hindi nahalata, nauutal-utal doon sa Senado. Di po ba? Ngayon po, mga bossing, dumako at puntahan naman po natin, mga kababayan, no? Ito pong kay Robin Padilla naman po, mga bossing. Yung kay Robin Padilla na ipinagmamalaki nung mag-asawa na nagawang batas ni Robin Padilla habang nasa loob ng bilibid at ipinagmalaki pa ni Mariel na yung si Robin Padilla kahit hindi pa siya senador, nakagawa na siya ng kanyang batas. Ito, puntahan ho muna natin ito, mga kababayan. Congress to review the laws on loose firearms. Ayan. We went through the numbers. Wait, pakinggan ho natin si SILG, John Vic Remulla. May nakita pa akong post ni Robin Padilla na ang sinasabi ho, mga bossing, ay nagpapasalamat kay SILG, John Vic Remulla, na nabanggit daw yung kanyang batas na meron talagang Robin Padilla law. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Kasi yan ho, mga bossing, yun ay tungkol po sa pagpapababa nung pataw na parusa doon sa mga
individual na meron po o nagke-carry ng illegal na posesyon ng mga barel at etc. at kung ano-ano pa po. Pinababa at pinagmalaki pa ho yun. Ngayon, ang tinutukoy dito, karamihan ng mga krimen na nagaganap na nangyayari ay dahil doon sa ang isang individual ay may dala na illegal na mga sandata ho, mga kababayan. Pakinggan po natin si SILG, John Vic Remulla, mga boss. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes. 98%. 98%. Kung yung Kelebiste po, mga boss Chief Amo Sir, no, doon sa solar niya, 2% lang po, mga kababayan, yung nagampanan na naipangako sa publiko. Dito naman po, kabaliktaran naman, 98% ng mga krimen po ay na may kaugnayan sa mga barelo, sandata, etc. ay 98% po yung mga talagang loose firearms, mga bossing. Yung mga illegal na posesyon na pagdadala ng mga sandata. Of gun crimes are committed with loose firearms. Aha. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. It's available. Kumbaga, syempre, kapag ka ikaw, mga kababayan, meron kang ganon, na meron kang mga illegal na sandata, etc. Pag nahuli ka, isipin mo, lalo na kung mayayaman ho, no, mapepera ho, mga boss Chief Amo Sir, iisipin mo na lang dyan, mag-bail na lang ako, okay lang naman yan, walang problema, kayang-kaya at yakang-yaka ko yan, pera lang yan, di mo ba? Ngayon, syempre, okay lang yan. Ngayon ho kasi pag hawak mo na yung baril, hawak mo na yung kahit na anong nakamamatay. Pwede kang mademonyo na din po dyan, mga boss Chief Amo Sir. Lalong-lalo na ako, kaya ayaw ko na bibili ako ng baril na pang sarili ko dahil po sa ganyan. Mainitin ho ang ulo ko. Medyo baka biglang mandilim ang paningin ko tapos magamit ko iyon. Kaya sabi ko, kung sakali na uuwi ako ng Pilipinas, 6 na bodyguard yung kukuhanin, no? Tapos sila, yung talagang marunong humawak ng kanilang baril, marunong sila na mag-control ng kanilang mga temper, kaya yun po, mga kababayan. At sigurado na may mga lisensya yung mga baril ho, mga bossing. Pero ako, no, ayoko. I call upon Congress to make laws